para kay dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales ang akusasyong gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit hindi ito nakapagbibigay ng maayos o matinong sagot sa naturang issue. Pero para sa isang dating Chief Presidential Legal Counsel, ito ay dahil hindi nabibigyan ng tamang payo si Marcos Jr. patungkol dito. Ang detalye mula kay Sara Santos. Ang pinaka-solusyon lang dyan sa kontrobersyang yan, yung nagbabagang yan at nag-aapoy na at lumalala, pasinungalingan mo. Sino nga bang makakalimot sa isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kung gumagamit ba siya ng illegal na droga? Kahit papano'y kasi inaasahan din ng publiko na tutugunan na ng maayos ni Marcos Jr. ang issue. Pero sa halip, tinawanan niya lang ito. Pangatlong beses na nga dinidinig ng Senado ang patungkol sa issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Dito, marami nang nakalkal at naibunyag. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng komiteng dumidinig sa PDEA leaks, gigisahin niyang maigi si ex-PDEA agent Jonathan Morales na nauna ng tinawag na professional liar ni Marcos Jr. Sinabi pa nito, para daw jukebox si Morales dahil hulugan lang daw ito ng pera ay kakanta na ito. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi kumporme sa mga komento ni Marcos Jr. patungkol sa issue ng PDEA leaks, partikular na kay Morales. Puntahan natin yung sabi niya, you're a professional liar because you're facing a false testimony case in court. Naku, kaya sinabi kong ill-advised. Hindi kasi siya abogado eh. Dahil kahit na meron kang pending case, calling somebody with a pending case of false testimony in court is misplaced. In fact, it pursues the constitutional presumption of innocence. Kasi hindi pa ho alam kung talagang ikaw ay nagkasala sa pagsisinungaling sa hukuman. Dinidinig pa lang po yun. At sa ngayon, inimbestigahan po natin yung kasong yan, hindi pa umuusad. Hindi pa nagsisimula. Wala pa. Magta-trial pa lagi. Bukod sa mga nakabinbing kaso ni Morales ay mayroon na rin itong mga nadismiss na kaso. Nilinaw din ni Attorney Panelo na ang mga revelasyon ng dating PDEA agent ay hindi naman nanggagaling lang sa kanyang sarili, kundi resulta ng isinagawa nitong investigasyon. Hindi naman ho siya inaakusahan eh. Si Morales ay nagkikwento lamang ng isang insidente kung saan bilang isang ahente ay siya ay nag-imbestiga ng isang informant. Kaugnay di umano sa mga kilalang tao sa showbiz at sa politika na palaging nagpupunta sa bahay ni Maricel Soriano at sila ay sumisingot o nagtitake ng mga prohibited drugs. Yun lang sinabi niya. So, parang mali yung sasabihin mong sinungaling ka. Nagkikwento lang ako, Mr. President, sasabihin sa inyo, hindi ako nagsasabi niyan. Inimbestigahan ko lang at inilagay ko lang, inilapat ko lang sa dokumento kung ano yung mga narinig ko. Sinabi pa ni Panelo, hindi sapat ang mga pahayag ni Marcos Jr. sa isyung ito. Hindi rin naman anya pwedeng hindi pag-usapan o magkaroon ng interes ang taong bayan sa usaping ito dahil direkta nitong tinutumbok ang mismong Pangulo ng bansa. Hindi po nakakahiya na aminin. Kaya mas mabuti na yung lumabas na yung katotohanan. Ayon kay Attorney Panelo, tutukan lang daw ni Morales ang isyong kinasasangkutan nito at huwag nang pasukin pa ang usaping politika, partikular ng Administrasyong Marcos Jr. Ang advice ko dyan kay Mr. Morales, you just concentrate on the circumstances surrounding the document which you prepared and which you signed. Huwag ka nang pumasok dyan sa politika. Masisira ka dyan. Hayaan mo ang taong bayan na humusga. Unang-una, 2 taon pa lang yan eh. So yung mga pangako niya, bibigyan mo siya ng 6 na taon. So, just focus on the document. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.